Mapagpalang araw, kaibigan. Meron akong hawak na Biblia, ang salita ng Diyos, Biblia. Yan. Merong picture dito, nangangaral siya. Hindi ko lang alam kung saan ito. Basta ako nakita ko sa isang Bible ito, kaya nagpakati ako at dinikit ko siya dito. Kasi ang ganda ng kanyang nakasulat sa babaw. The Word of God, ang salita ng Diyos, is to be proclaimed to all, ay ipahayag sa lahat. And not only to the church goer, pati sa mga tao pumupunta sa simbahan. Kaya napakaganda, no? Kaya nagpakopya ako nito. Kaya nilagay ko siya dito, nangangaral siya. May nakasingle motor siya. Ayun, trompa. Ito pa yung trompa. Yun nga, nangangaral siya. Maganda yun. Sapagkat ang salita ng Diyos ay dapat ipangaral sa lahat yan eh. Kaya dapat may pangaral ang Panginoong Yesus. Meron pa nga rito, may pangalan ni Yesus. Oh. Ito. Yesus. Alam niyo po, yung nakikita ninyo yan, yung Acts 4:12, in Christ alone, ay tumutukoy lamang sa isang tagapagligtas, kaya alone eh. Ibig sabihin, wala pong ibang tagapagligtas ang tao, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Lagi niyong tatandaan yan. Mismo ang Panginoong Diyos, sinabi niya, na kanyang anak na si Jesus ay siyang tagapagligtas, siyang Kristo o siyang Mesiyas. Meron tayong babasahin na talata sa Biblia niyan. Pero bago tayo magbabasa, tayo muna ilalapit sa Panginoon Diyos sa pamagitan ng isang panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ni Santa. Samahan mo kami sa aming paghaharap, pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay ang katotohanan. Maraming salamat po. Nawa yung mga nakikinig o nanonood ng video ito, buksan mo kanilang makaisipan. Upang sila man po ay makinabang sa iyong turo at aral. Hindi po reliyon ang pinopromote ko. Hindi religion o anuman tungkol sa pananampalataya. Ang akin lamang pinopromote ay walang iba kundi in Christ alone. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, meron po tayong babasahin na talata sa Biblia. Para sa mismo ang Diyos na nagsabi ng kanyang anak ay tagapagligtas. Tagapagligtas o ang Kristo ayon sa pahayag mismo ng Diyos. Amen. Dito po sa libro ng Mateo, ganito po ang nakasulat. Maganda po yun, nagagamit tayo ng Biblia, nagbabasa tayo ng Biblia para matuto tayo. Hindi lang ako, kayon din mga nakikinig. Dahil ako lang nagbabasa eh. Kayo napapakinggan nyo lang, ako napapakinggan ko rin. Ano nakalagay dito? Ito. San Mateo 16:13 hanggang 17. Nang makarating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang mga tagasunod niya, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao? Yang ginagamit yung anak ng tao ni Jesus, yan ay tumutukoy po sa kanya. Sa totoo lang talaga,
Kaya niya ginagamit yan, hindi siya tao, kundi pinanganak siya ni Maria. Kaya ginagamit niya yung title na anak ng tao dahil alam nila na si Jesus nabubuhay o nabuhay sa piling ni Jose at Maria. August 16. Ngayon, tuloy natin. 14. Sumagot sila. Parang ganun. May mga nagsasabi po na kayo si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi ring si Elias. At yung iba na may nagsasabi kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Verse 15. Tinanong sila ni Jesus, pero sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, si isang Pedro po ito, o Apostol Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung tanong ni Jesus sa kanila, kung sino siya para sa kanila. Kasi kung tao lang ang pag-uusapan dito, ang sabi nila, ikaw si Juan tagapagbautismo, si Elias, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Yun ang pagkakilala ng mga tao sa ating Panginoong Yesus. Kasi nga, pinanganak siya ni Maria sa piling ni Jose. Kaya tingin nila sa kanya, walang panagkaiba sa atin. Po, okay. Verse 17. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang kausap niya si Pedro, pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay nito, kundi ng aking Ama ang nasa langit. Yung tanong ni Lord Jesus sa kanyang mga alagad, sino ako para sa inyo? Yung sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Inulit ni Jesus Yes po. na ipinahalam lang ni Jesus kay Simon Pedro o kay San Pedro o Apostol Pedro na yun hindi pinahayag sa kanya ng sino man tao, Naglalaro lang ako ng kundi ang aking Ama nasa langit. So, ibig sabihin, yung sagot ni Pedro, bagay. Thank you po sa amin. pahayag, Regalo sa inyo. God bless. pahayag ng ating Panginoong Yesus o pahayag ng Diyos sa tanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? Kaya tandaan niyo po, Sarap mo. pinaalam ng Panginoong Yesus kay Pedro at naririnig ng kanyang mga kasamang apostol na yung sagot ni Pedro ay ipinahayag pala ng Panginoon Diyos ng Ama na nasa langit sa kanya. So maliwanag po, in Christ alone, siya lang po ang tagapagligtas. Si Pedro din na sumulat niyan, 4:12 ng gawa. O, basahin natin dito. Po, tignan nyo. 4:12, babasahin ko po. Ang sabi rito ay ito. Gawa 4:12. Walang sino man sa mundong ito na makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Sa mundo natin kinalalagyan, ang sabi ni San Pedro, walang makapagliligtas sa atin. Ibig sabihin, mayaman na tao man, mahirap na tao, hindi ka kayang iligtas. O mga taong sabihin na natin may mga magic, sige, sabihin na natin meron silang mga anting-anting. O ano man ang meron sila. Hindi pa rin nila tayo maililigtas. Kundi ang tagapagligtas natin, tayong mga tao nandito sa ibabaw ng lupa o sa mundong ito, walang iba kundi si Jesus lang. Andun yung salitang lang.
inassure ni San Pedro na yung tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo lamang. At yun ang sinabi ng Diyos sa kanya. Kung ano sinabi ng Diyos kay San Pedro, Apostol Pedro, yun din ang pinangaral o binabanggit ni Pedro. Tingnan natin sa gawa. Dito pa rin sa gawa, 5:42 sa huling talata. Araw-araw ay pumupunta sila sa templo, sa mga bahay-bahay. Kita nyo? Araw-araw, saan sila pumupunta? Templo at mga bahay. Nag-aastos sila. Patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo. Sino ang pinakikilala ng mga apostol na sila Pedro sa panahon ng Pentecostes na tagapagligtas sa mga templo at mga austos o bahay-bahay? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Na sino si Jesus? Siya ang tagapagligtas natin. Siya ang Kristo. Kita niyo po, yung natutunan ni Apostol Pedro sa Diyos mismo, ipinahayag ng Diyos mismo sa kanya, yun ang kanyang dalang-dalang aral. Wala siyang dalang ibang aral, kundi ang dalang-dala niya, ang tagapagligtas natin, tayong mga tao dito sa ibabaw ng mundo, ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mismo ang Panginoong Jesucristo, tignan nga natin ang kanyang pahayag. Anong sinasabi ni Jesus? Sa 1:14, verse 6, ganito naman ang nakasulat. Ang sabi niya, ito, 1:14, sumagot si Jesus, ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kita nyo? Walang makakarating. Nasaan ba ang Ama? Nasaan ba ang Ama na kanyang tinutukoy? Dito sa 1 pa rin, 17:1. Pagkasabi ni Jesus sa mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ako na iyong anak para maparangalan din kita. Nasaan ang Ama? Tumingala siya, tumingin sa langit. Anong sabi niya? Ama, nasa langit pala ang kanyang Ama. Dito sa San Mateo 6, nung nagtanong ang mga apostol na sila Pedro, naturuan silang manalangin. Nagtanong si Pedro, turuan mo kami manalangin kagaya ni Juan, sabi nila. Na kanya tinuturuan ang kanyang mga alagad. Ganito ang mababasa. 6:9. Kaya't manalangin kayo ng katulad nito. Ama naming nasa langit. Nasaan ang Ama? Nasa langit. Saan tumingala si Jesus? Sa langit. So, ibig sabihin, ang Diyos o ang Ama ni Jesus ay tagalangit. Hindi siya tagalupa. Tagalangit siya. Kung tagalangit ang Diyos na kanyang Ama, taga saan naman si Jesus?
Dito pa rin sa 1, ang sabi niya ay ganito ang mababasa. Ang sabi niya ay ito po. Basahin natin. Ito. Sa 6:38 ng 1, sabi ni Jesus, sapagkat naparito ako mula sa langit. Ibig sabihin, naparito ako. Saan? Nasa lupa siya. Saan siya galing? Sa langit. So maliwanag po, ang kanyang ama ay tagalangit. At si Jesus naman ay taga saan? Tagalangit. Kasi Father and Son, silang dalawa. Hindi sila isa. Yung tatay nasa langit. Yung anak ang bumaba dito sa lupa. No. Maliwanag po. Ulitin natin. Yung sabi niya ay ganito. Sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ng sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking ama na nagsugo sa akin. Sinugo pala siya dito sa ibabaw ng lupa, kaibigan. Sino nagsugo sa kanya? Ang kanyang ama. Kaya dito sa ibabaw ng lupa, nagministeryo siya ng 3 taon. 3 years siyang nangaral bago si Yabla at mamatay sa krus. Kaya nung tinanong niya si Pedro, sa panahon na nangangaral siya dito, sino ako para sa inyo? Ang sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ano sagot ni Pedro? Ni Jesus? Ipinaliwanag niya sa kanila na hindi si Pedro talaga nagsalita. Ginamit lang si Pedro. Ang nagpahayag sa iyo nito, sabi niya kay Simon Pedro, ay hindi tao, kundi ang aking ama nasa langit. Kaya, mula noon na pinangangaral ko ay walang iba kundi si Jesus. At hanggang sa ngayon, ang pinangangaral ko po ay walang iba kundi si Jesus. Hindi ko pinangangaral ang mga reliyon. Hindi ko pinangangaral ang aking kinabibilangang reliyon. Hindi ko pinangangaral ang aking pananampalataya. Ang aking pinangangaral ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus na nakasulat sa Biblia. Nakasulat sa Biblia. Kung ano po yung nakasulat, yan lang po ang ating ginagamit. Hindi tayo nagdadagdag o nagsasabi na yan naman si Jesus, hindi naman Diyos yan, kundi tao. Walang ganyanan. Saan mo mababasa yon? Sabi pa nila, ang likas na kalagayan ng Panginoong Yesus ay tao. Saan mo naman mababasa yan? Wala. Sarili nilang imbento yan. Sarili nila yan. Walang talata ng Biblia dyan. Kung hanapan mo man sila, wala silang mapapakita. Ano yan? Mga maling aral. Kunwari, ang pangalan ni Jesus ay ginagamit nila sa kanilang simbahan. Pero anong aral nila? Laban sila kay Kristo. Sipin mo. Si Kristo, taho na tagapagligtas. No way.
Meron ba tao pwedeng magligtas sa atin na tao rin? Mag-isip nga kayo. Wala. Ang tagapagligtas ay anak ng Diyos. Hindi siya tao, anak siya ng Diyos. Pakaliwanag po ang mga talatang binasa na. Kaya niya tayo kayang iligtas sapagkat siya anak, bugtong na anak ng Diyos. Kaya niya pinadala dito sa ibabaw ng mundo na kung saan nandito tayo mga makasalanan, para para iligtas po tayo. Kaya wala pong ibang tagapagligtas dito sa ibabaw ng mundo. Anong sabi ni Jesus? Hindi kayo makakarating sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ayan, may nangopya dyan. Alam niyo po ba kung sino nangopya dyan? Si Kibuloy. Lahat ng tao sa akin dada. Kita niyo. Gumawa na rin lang. Wala. Kaya ingat po tayo. Kagaya na sinasabi ng Panginoong Yesus mismo, panguling talata. Baka po, hindi nyo alam, baka naligaw na kayo. O naisa na kayo ng dyablo. Dito sa Mateo, chapter 24. Ang sinabi ni Jesus ay ganito. Sumagot si Jesus sa verse 4. Mag-ingat kayo na hindi kayo madaya ni naman. 5. Sapagkat marami ang darating na sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Kaya ingat lang po tayo, no? Yung gumagamit ng pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo na mali naman o wala sa Biblia ang kanilang aral. Ang aral ng Biblia, si Jesus anak ng Diyos. Kung anak siya ng Diyos, natural. Kung Diyos ang Diyos, ang anak niya ay Diyos sa pagiging anak niya. Po, kaya tayo pong mga tao, kaya niya niyang iligtas. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video niyong kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Nandito tayo sa programang ang pagbubulgar ng katotohanan. God bless po sa inyo lahat.